Ngayon, kadalasan, kung may laro kang tumatakbo mula sa iyong SSD, dito rin naka-install ang ating Windows. At kung basta mo lang huhugutin ang SSD mula sa computer, tatanggalin din natin ito sa kuryente, ganyan lang. Mapapansin mo na maaari nating igalaw ang ating cursor, pero hindi tayo makaka-interact sa kahit anong window. At paglipas ng ilang sandali, mawawala na rin ang control natin sa mouse. Sa huli, magba-black screen at magba-blue screen tayo. Pero ngayon, susubukan nating tapusin ang isang buong video game nang hindi gumagamit ng SSD. Ngayon, kahit mukhang imposible ito, kailangan muna nating maintindihan kung paano nag-uusap-usap ang iba't ibang bahagi ng computer. Dahil ang CPU na siyang utak ng operasyon dito, hindi talaga direktang nakikipag-ugnayan sa kahit anong storage na nakakabit sa computer. Ang SSD natin, syempre, dito naka-install ang Windows at lahat ng game files natin. Pero kapag pinaandar na natin ang mga laro o ang Windows, kinukuha ng computer ang data mula sa SSD at nililipat ito sa RAM o Random Access Memory. Kaya sa RAM talaga tumatakbo ang laro, hindi sa SSD mismo. Kung iisipin, kapag dinagdagan natin ng RAM ang system natin, mas matagal itong gagana kahit tanggalin natin ang SSD. Sa ngayon, mukhang may 16 na gig ng memorya ang system na ito. Kaya doblehin natin yon. Karaniwan, ito lang ang test bench ko, kaya isang stick lang ng DDR4 ang meron ako. Kaya sana, makahanap tayo ng eksaktong parang brand at modelo dito sa RAM box natin. So, ayan na. Ito ay DDR4. Ano mangyayari dito? Oo, nakagawa ko ng kwintas na gawa sa RAM. Alam mo yun? Dahil sa tumataas na presyo ng RAM ngayon, imbes na gintong kwintas, pwede ka na lang magkaroon ng kwintas na gawa sa RAM, di ba? Pero, ito yung RAM stick na kailangan kong gamitin. Kaya, kailangan nating tanggalin itong kwintas. Magdadagdag ito ng 16 na gigabytes pa sa system natin. Kaya magiging 32 na lahat. Papayagan din tayo nitong magamit ang dual channel memory. At ayan, para i-verify, meron na talaga tayong 32 gigabytes sa loob ng system natin ngayon. Ngayon, tingnan natin kung gaano katagal natin mapapatakbo ang laro na ito pagkatapos tanggalin ang SSD natin. Sa teorya, dapat mas matagal dahil mas maraming data ang pwedeng ilagay sa RAM natin. Pero tingnan natin kung ano talagang mangyayari. Katulad ng dati, aalisin natin ang SSD mula sa computer pati na rin sa kuryente. Pero kahit ganun, pwede pa rin talaga nating laruin ang laro na ito. Kahit wala ng storage na nakakabit sa computer natin ngayon, na medyo kakaiba talaga, di ba? Parang normal lang ang gaming experience. Kaya kahit pwede na nating laruin ang laro ngayon, ang totoong pagsubok ay kapag sinubukan na nating lumipat sa susunod na level. Kaya subukan na natin agad yan ngayon. At mukhang naghang na naman ang computer natin. Sige, ayan na. Kung susuriin pa natin ng mas malalim kung paano hinahandle ang computer natin ng video game, yung unang level ay nilo-load mula sa SSD papunta sa RAM natin. Tapos, nakakakonekta na ang CPU natin sa level na yon. Kaya naman nakakapaglaro tayo kahit wala ang SSD. Pero, kapag may na-trigger tayong bagay na hindi nakastore sa RAM, tulad ng pangalawang level, kailangan nating kunin yon mula sa SSD. Pero kapag hindi ito makita ng computer dahil hindi nakaplug ang SSD, doon na ito nagka-crash. Kaya ngayon, ang tanong ay, kahit na may 32 gig ng RAM, paano natin mapapatakbo ang buong laro nang walang SSD? Para malaman kung paano ito gawin, malaking tulong sana kung makakausap ko ng direkta ang dati kong research tungkol sa mano-manong pag-load ng data sa RAM. Pero lahat ng mga lumang tala ko ay kalat-kalat sa Notion, Google Docs, Slack at kung ano-ano pa. Buti na lang, ang sponsor ng video natin ngayon na Zapier ang tumulong sa akin na pagdugtungin ng research ko at ang mga LLM ko. Kaya may secure akong paraan para bigyan ng access si Claude sa iba't ibang notes apps ko. Sa tulong ng Zapier MCP, ngayon, pwede ko nang tanungin si Claude ng direkta gamit ang simpleng Ingles para pagsama-samahin lahat ng dati kong research tungkol sa RAM disks mula sa Notion, Docs at Slack. At kukunin niya lahat ng impormasyong yon na hindi ko na kailangang magpalipat-lipat ng apps. At mula rito, mas madali na ngayon ang paggawa ng karagdagang research dahil may access na ang mga chat ko sa mga dati kong research para sa dagdag na konteksto. At ang mahalaga, dahil nakakonekta na ang Zapier MCP, pwede ko na rin utusan si Claude na gumawa ng bagong mga tala at ilagay ito pabalik sa mga apps na gusto ko. Mas natutulungan akong maging organisado dahil nasa save ko ang mga bagong natuklasan ko sa mga paborito kong note tools. Imbes na matabunan lang ang mga ito sa mga lumang chat history. Napakadali rin ang setup nito. Sa totoo lang, karamihan dito ay pag-paste lang ng command kay Claude at pag-enable ng isa o dalawang toggle sa Zapier. Dagdag pa, mayroong mahigit 9,000 apps na pwede mong i-connecta gamit ang Model Context Protocol para sa kahit anong gamit na naisip mo. Kaya kung gusto mong matuto pa at magsimulang gumawa ng sobrang customized na MCP integrations gamit ang Zapier, mag-iiwan ako ng karagdagang impormasyon sa ibaba. Pero ngayon, balik tayo sa paglalaro ng video game na entirely mula sa RAM. Kaya ang susunod nating susubukan ay ilipat ang buong game file kasama ang lahat ng level mula sa SSD papunta sa memorya. Pero para magawa yon, kailangan nating sundin ang ilang particular na hakbang. Kailangan nating gumawa ng drive partition sa ating RAM na parang tinatrato natin ng RAM na parang hard drive o SSD. Ang pangunahing pagkakaiba, kapag pinatay ang computer, volatile ang RAM. Kaya mawawala lahat ng laman ng drive na yon. Pero kung gagawin nating sapat ang laki ng partition para magkasya ang buong game folder ng Super, hindi naman natin kailangang mag-alala kung mawawala ito kapag namatay ang computer. Dahil ang goal natin ay malaro ito bago pa man patayin ng computer. Kaya para magawa ito, gagamit ako ng tool na tinatawag na imdisk. At ang tool na ito ay nagbibigay daan sa atin na mag-configure ng RAM disk na eksaktong hinahanap natin. At kapag na-setup na ito, makikita mo na ngayon na accessible ang RAM disk na ito sa seksyong devices and drives, katulad ng isang hard drive o SSD. Pero tandaan, lahat ng ito ay nakastore direkta sa ating RAM. Ngayon, mahalaga rin dito, sinabi din natin ang buong game file ng Super Meat Boy. At kapag nilaunch natin ang laro,
Hindi lang ito mas mabilis mag-load kumpara sa pag-load nito mula sa SSD, kundi ngayon, ang buong laro ay tumatakbo na mula sa RAM. Kaya ngayon, tingnan natin kung ano mangyayari kung alisin natin ang SSD mula sa computer na ito. Third time sa charm, di ba? Sa totoo lang, hindi ko alam kung gagana ito o hindi. Kaya sobrang curious ako. Pero sige, kung alisin natin ang SSD mula sa computer at sa power, katulad ng ginawa natin dati, ngayon, pwede pa rin tayong magpatuloy maglaro ng game natin na parang normal lang. Pero kung susubukan nating i-load ang second level, makakarating ba talaga tayo doon? Grabe, kaya pala natin. Grabe talaga. Mga tol, gumagana ang computer na ito kahit walang SSD. At nagpalit pa tayo ng level sa isang laro. Sige, tingnan natin kung hanggang saan tayo aabot. Ayos, natapos natin ang level 2. Pwede ba tayo mag-move on sa 3? Kaya natin. Grabe. Sandali, nakalimutan ko na kung paano laruin ang game na ito. Wow, hindi. Sige, mukhang nag-crash pa rin ang Windows sa background. Na-interesting kasi nag-black screen tayo. Pero bukas pa rin ang laro. Medyo nakakatuwa yun. Wow. At ngayon, nagpalit na naman tayo. Ano nangyayari? Talagang kakaiba yan. May access pa rin tayo sa cursor natin. Sige, nawala ng laro. Interesting. At ayun na, nag-blue screen tayo. Sa puntong ito, kailangan kong isipin na may ginagawa ang Windows sa background na nangangailangan ng pagkuha ng kung ano mula sa SSD. At kapag natanggal ang SSD, muli, doon ito nagka-crash. Dahil hindi naman mukhang ang laro natin ang sanhi ng crash. Nakapaglaro tayo ng ilang level nang walang problema. Kaya kailangan nating maghanap ng paraan para pigilan ng Windows na gumawa ng bagong bagay habang naglalaro tayo at sa gayon ay maiwasan itong subukang i-access ang SSD at mag-crash. O kailangan nating subukang tapusin ang laro ng mabilis hanggat maaari bago ito mag-black screen. Subukan natin yung huli. Sige, tingnan natin kung hanggang saan natin mapapabilis ang paglaro ng Super Meat Boy bago tuluyang mag-crash ang computer natin. Kaya tatanggalin ulit natin ang SSD natin gaya ng dati. At ngayon, simulan na natin, tara. Level 1, tapos na. Ayos. Gawin natin ang ilang wall jump. Sige, level 2, tapos na. Ngayon naman, level 3. Takbo, talon. Punta tayo doon. Ayos. Sige. Tuloy-tuloy pa tayo. Tuloy-tuloy pa tayo. Matagal-tagal na rin mula nang huli ako naglaro ng larong ito. Kaya pasensya na sa kakulangan ko sa galing. Ayan na. Tapos ng level 4. Okay. Gaya ng nakikita ninyo, ang limitasyon mismo ay talagang based sa Windows. Hindi naman talaga problema ang pag-load ng bagong mga level ng laro. Kaya kailangan natin mag-isip ng ibang paraan para magawa ito. Dahil gusto ko talagang maglaro ng video games direkta mula sa RAM ko nang walang nakakabit na SSD. At maliban na lang kung may makakatalo sa Super Meat Boy ng, ewan ko, mga 5 minuto lang yata yon, hindi ko sa tingin na magiging magandang opsyon ito. Kaya kung ang operating system natin na kumukuha mula sa SSD ang problema, ano kaya ang mangyayari kung ilalagay din natin mismo sa RAM ang operating system natin? Parang pakiramdam ko magpapasok tayo ng mas malaking problema. Pero sige, subukan natin. Alamin natin ito. Susubukan ko mag-download ng mas magaan na operating system tulad ng Ubuntu sa isang USB drive at gagawin kong bootable ang USB drive na yon. Tapos, susubukan kong i-boot ito papunta sa RAM. Gagawin natin ito. Makikita natin kung gagana talaga yon. Sandali, tingnan ko muna kung kaya kong i-format ito dito sa laptop ko. Binubura lahat ng laman ng drive. Ayos lang yan. Sige, mukhang gumana nga. Kahit na medyo matagal itong step na to. Sige, maghihintay tayo. Magiging pasensyoso tayo. Sige, mukhang natapos na rin sa wakas ang paggawa ng bootable drive natin. Kaya ngayon, meron na tayong Ubuntu USB. Pero mahalaga, kailangan natin gumawa ng bagong file sa root directory para masave natin ang game files natin at makapaglaro talaga tayo ng kahit ano. At ito ang parte na hindi ako sigurado kung gagana o hindi. Pero, susubukan natin. Tapos, titingnan natin kung pwede natin kopyahin at i-paste lahat ng Super Meat Boy game files natin dito. Pakiramdam ko hindi dapat ganun kasimple, lalo na at sinusubukan nating patakbuhin ang larong na download sa Windows sa Ubuntu, na ibang operating system naman. Titingnan natin kung paano yon. Sige, so nandyan na mga files na yan, i-eject na natin ang USB na may Ubuntu. Ayos, ayan na. At ngayon, sa teorya, itong USB na ito ang solusyon sa lahat ng problema natin. Kaya kung isasaksak natin ito sa computer natin dito, susubukan nating ipaboot ang computer mula sa drive na ito imbes na sa kasalukuyang SSD natin na tatanggalin na lang natin. Kaya lang, gagana kaya ito? Titingnan natin. Sige, i-boot na ang PC. Ngayon, wala nang Windows na pwedeng i-load dito. Kaya kailangan itong kumuha mula sa susunod na bootable drive na dapat ito na. Sige, meron tayong option na mag-boot sa Ubuntu. Pero kailangan nating siguraduhin na maglo-load ito sa RAM. Kaya dito sa linyang ito, magdadagdag lang tayo ng RAM. Kung wala yung linya na yan, tatakbo lang ito mula sa USB na magiging sobrang bagal. Kaya gusto talaga nating ilipat lahat ng impormasyon sa RAM natin. Sige, ay hindi yan ang gusto mong makita. AMD GPU failed, error -22. Malamang, ayos lang ito. Ayos lang siguro, di ba? Mukhang kailangan talaga natin gamitin ang integrated graphics ng CPU natin kung hindi makikipag-cooperate ang GPU natin sa operating system na ito. Isang walang katapusang paghihintay ang lumipas. Okay, alam mo, ang dami kong naging problema sa pagpaandar ng Ubuntu ayon sa gusto ko. Kaya imbes, gagamit tayo ng mas magaan na kernel. Susubukan natin ang anti-X na paraan. Sa ngayon, sinusubukan natin kopyahin lahat ng Linux files natin sa RAM. Kapag natapos na yon, ang buong operating system na ito, muli, dapat ay narito na talaga dahil gaya ng sinabi ko, hindi pa talaga nakakabit ang SSD natin. Sige, tingnan natin kung paano ito magtatagumpay. Pang-apat na subok na ba ito? Hindi ko na alam kung pang ilan na tayo. Okay, tingnan mo yan.
may GUI na tayo. Ayos, mas mabilis na ito kaysa sa naranasan ko sa Ubuntu. Pero may mga kailangan pa tayong gawin. Dahil sa ngayon, habang ang operating system natin ay maaaring tuluyan ng nasa RAM, ang mga game files natin ay nasa USB pa rin. Kaya kailangan nating mag-isip ng paraan para mailipat din ang mga iyon sa volatile memory natin. Hindi ko pa nagagamit ang operating system na ito dati. Pero itong default na background ay nagpapaalala sa akin ng starting room sa portal na parang nasa loob ka ng glass box. Sige, ito ang kasalukuyang lokasyon ng game file. Ilipat na natin ito sa memory. Dapat makopya nito ang laman ng game file natin papunta sa temporary RAM folder. At mga 500 megabytes ang laki ng data nito. Makikita mo dito na gumagana na ang disk natin na magandang senyales. Kahit na parang wala itong ginagawa. Ayos, ayan na. Ngayon na nailipat na natin ang game file sa RAM, dapat pwede na tayong mag-CD papunta sa folder na yon. At kapag ginawa natin yon, pwede tayong mag-LS para makita. Oo, sige. Ngayon, nandyan na ang RAM game. Kaya kung mag-CD tayo papunta sa RAM game, nandyan ang Super Meat Boy. Mag-CD tayo dyan. Nasaan ang laro? O sige, ito na ang EXE. Kaya ito na talaga ang sandali ng katotohanan. Kaya ba nating patakbuhin ang larong ito? Gamit lang ang RAM. Malalaman na natin. Ibig kong sabihin, magiging sobrang saya nila o sobrang lungkot. Isa sa dalawa. Kaya ngayon, pwede na lang nating i-type ang wine tapos supermeatboy.exe. Tapos pindutin natin ang enter. Sige. Nakakakita ako ng ilang error, pero sandali lang. Hindi. Nakaranas ito ng seryosong error. Humihingi sila ng paumanhin sa abala. Ngayon, anong nangyari? Sige, tingnan natin. Ipakita ang mga detalye. Wala itong ibig sabihin sa akin. Sa totoo lang. Sige, mag-i-install lang tayo ng ilang karagdagang packages at mga driver. Sa tingin ko, baka bahagi ng problema ay parang, alam mo na, hindi nito na-render ng maayos ang laro. Kaya pumalya. Kaya kailangan nating mag-install ng ilang Vulkan driver. Hindi ko talaga alam. Subukan ulit natin. Diyos ko. Napagana natin ito. Grabe, Diyos ko. Diyos ko. Umandarang laro. Umandarang laro. Hindi ako makapaniwala. Pero tuwing kiniklik natin ito, naglo-load siya. Kaya kung mag-alt-tab tayo sa ibang window na hindi nakaselect ang Super Meat Boy, makikita natin na tumatakbo siya sa background. Pero pag kinlik ko na ito, nag-freeze siya. Pag bumalik ako, makikita mong gumagalaw na ulit ito. Ang weird talaga nun. Kaya hindi talaga natin malalaro ang laro, kahit na naload na natin ito sa memorya. Bakit kaya nangyayari yon? Sandali, nilalaro ko na. Nilalaro ko na ang laro. Nilalaro ko na ang laro. Sige. Pare, hindi ako makapaniwala na gumagana talaga ito. Naglo-load na. Sige. Tingnan natin kung hanggang saan tayo makakarating. Nilalaro na talaga natin ang laro. Hindi ako makapaniwala. Diyos ko. Grabe to. Pero, kailangan pa rin nating gawin ang totoong pagsubok kasi ngayon, nakakabit pa rin ang USB stick natin sa computer. Kaya ang totoong pagsubok, para makita kung tumatakbo talaga ang laro mula mismo sa RAM natin na walang storage na nakakabit, ay tanggalin ang drive na ito at umasa na hindi maghahang. At kinakabahan talaga ako kasi kung hindi ito gumana, mawawala lahat ng oras at effort na nila natin. Pero siguro, oras na para malaman. Sige, tara na. Tatanggalin ko ng USB mula sa computer natin. Gumagana pa rin ang computer. Pwede pa ba tayong maglaro? Nagpapatuloy pa rin tayo sa paglalaro. Naglalaro pa rin tayo ng laro. Grabe. Takbo, maliit na Meat Boy. Takbo pare. Sobrang kakaiba nito. Tingnan mo. Tingnan mo yung computer natin. Wala tayong storage na nakakabit dito. Kahit ano. Walang flash drive na nakakabit maliban sa, alam mo na, mouse at keyboard natin. Yun yung dalawang ito dito. Walang SSD. Walang hard drive. Walang NVMe. Ang meron lang tayo ay ang RAM natin. At dito tumatakbo ang buong video game natin. Ibig sabihin makikita natin na yon kung hanggang saan tayo makakarating sa Super Meat Boy. Kasi sa tingin ko, hindi ito magka-crash. Sana suwertehin tayo. Diyos ko. Sobrang excited ako na gumagana ito. Ito ay unang beses para sa akin. Hindi pa ako nakabuo ng computer na kayang tumakbo ng walang kahit anong storage na nakakabit. Hindi lang ang buong operating system natin ay tumatakbo gamit ang RAM natin. Pwede pa tayong maglaro ng buong video game mula sa RAM natin. At dahil doon, sobrang bilis ng laro natin, di ba? Walang kahit anong pag-access sa SSD na nagpapabagal dito. Tuwing maglo-load ng bagong level, boom, nasa RAM na agad. Tuwing magbubukas ng bagong menu, boom, nasa RAM na agad. Halos walang kahit anong loading, na sobrang astig. At di ako makapaniwala na gumagana talaga ito. Sana lang mas magaling ako sa laro to. Tara na, isa na namang level ang natapos. Sa totoo lang, ang dami talagang ginawa. At kinailangan din namin tanggalin ng tuluyan ang GPU namin dahil alam mo na, mga problema sa driver at kung ano-ano pa. Kaya ang katotohanan na puro RAM lang talaga ang laman ng computer na to. Isang motherboard, CPU, at yun lang. Siguro pati power supply.
Ang weird talaga na kapag kinlik mo yung laro, naghahang siya. Pero kapag nag-alt-tab ka, tapos bumalik ka ulit, makokontrol mo na siya. So, ano mo yon? Ewan ko. Hindi ko talaga alam kung ano nangyayari doon. Pwede rin na may kinalaman sa pagiging sablay ng pagkakasetup natin dito. Pero ayos lang sa akin yun. Basta gumagana, wala na akong pakialam, pare. Sige, tara na. Dati kasi sa Windows, kahit may 32 GB RAM ka pa, para may timer ka pa rin. Kasi darating yung punto na susubukan ng Windows na mag-access ng kung ano sa background papunta sa SSD natin, na wala naman. Tapos, magka-crash siya. Pero ngayon, hindi na natin kailangan problemahin yun. So, posible bang tapusin ang buong video game direkta sa RAM mo? Oo, posible. Para i-summarize kung ano mismo ang ginawa natin para magpatakbo ng buong operating system at laro ng walang storage sa computer natin, una, natin kinailangan mag-download ng magaan na Linux distribution. Kailangan natin kunin yung mismong ISO ng distribution na yon. Kumuha tayo ng blankong USB, isinaksak natin ito sa computer, at gumamit tayo ng tool na tinatawag na Rufus para gawing bootable ang drive na ito. Gamit mismo yung ISO na kaka-download lang natin. At pagkatapos, kinopya rin natin lahat ng Super Meat Boy game files papunta sa root directory ng USB na ito matapos itong gawing bootable. Kaya ngayon, pwede na natin kunin ang bootable USB na ito at isaksak sa test bench natin dito na walang kahit anong storage. At pagkatapos, pwede na nating i-boot mula rito. Importante, kailangan nating tandaan na idagdag ang toram command kapag niloload ang operating system na siyang magta-transfer ng buong operating system sa RAM natin. Kaya mahalaga rin na may sapat tayong espasyo. Kaya meron tayong mga 32 gigs ng RAM. Hindi naman namin nagamit lahat ng yon pero maliit lang din kasi ang game na ginamit namin. Mga 500 megabytes lang ang kabuuan ng game na ito. Kailangan naming siguraduhin na na-download at na-install namin ang Wine. Sa parteng ito, mas marami palang dependencies kaysa sa inaakala ko. Kaya tuwing may lumalabas na error, ginagawa ko lang ay i-google yung library na yon at pagkatapos, ini-install ko gamit ang sudo apt-get. Pero ang pinaka-importanting huling hakbang ay hanapin yung game files na nakasave sa root directory ng USB namin at ilipat din ang mga yon sa RAM. At ang paggawa nito ay nakadepende rin sa kung anong operating system ang pipiliin mo. Pero sa lahat ng yon, dapat may paraan para gumawa ng temporary folder sa loob ng RAM. At pagkatapos mailipat lahat ng game files sa temporary folder na yon, pwede na tayong pumasok sa folder na yon at i-launch ang laro gamit ang Wine. At pagkatapos, ay harapin pa ang mas maraming errors. Pero kapag naayos mo na lahat ng errors na yon sa pamamagitan ng pag-download ng iba't ibang dependencies o libraries o kung ano pa man, sa huli, dapat gumana na ang laro at dapat mo nang matanggal ng buo ang USB na may lahat na impormasyong ito mula sa simula. Magre-resulta ito sa isang laro na tumatakbo ng walang storage na nakakabit sa computer natin. Na sa totoo lang, ito ay sobrang daming trabaho at wala naman talagang benepisyo para sa'yo. Maliban na lang sa katotohanan kapag namatay ang computer, mawawala lahat ng progress mo sa laro at kailangan mong i-reload ang operating system mo mula sa simula. Benepisyo rin yan, di ba? Pero sa puntong yan, ako si Mr. Easter, ang inyong tech tinkerer. Maraming salamat sa pagsubaybay. Masaya talaga itong episode na to. At dahil dyan, magkikita tayo sa susunod. Ayos!